Magandang araw. Ako nga pala si Philip, 21 anyos. Panganay ako sa apat na magkakapatid at hindi ko ikinakahiyang anak ako ng isang hardinero, habang labandera naman ang nanay ko. Gustuin ko mang makatapos ng kolehiyo, ay hanggang high school lamang ang natapos ko. Lamang kasi ang kagustuhan ko makapagtrabaho agad nang sa ganon ay matulungan ko na rin ang mga magulang kong mapagtapos ng pag-aaral ang mga nakababata kong kapatid. Sabi ko nga sa kanila, nang minsan nila akong inalok na mamasukan din sa pamilya Santiago, kapalit ang oportunidad na makapag-aral sa isang malaking universidad sa aming bayan, ay sinagot ko na lamang sila na handa akong isakripisyo ang sarili kong pangarap para lamang sa magandang kinabukasan ng aming pamilya. Alam ko kasing kahit pagsamahin ang kinikita nilang dalawa sa pagtatrabaho, ay kulang na kulang pa rin yun sa mga pangangailangan namin sa araw-araw. Mabuti sana kung matitiis kong makitang walang baon at nanihina sa gutom ang mga kapatid kong papasok sa eskwela. Sigurado ka ba, nak? Paanong trabaho mo sa taliya? Nag-aalalang tanong ni tatay habang tinitingnan ang namamaga nitong paa. Napabuntong hininga muna ako bago sumagot. Maiintindihan nila kung bakit, tay. Hindi ko naman kayo pwedeng pabayaan na lang sa kalagayan niyo ngayon. Wika ko. Tumanguman, ngunit alam kong hindi pa rin to sang-ayon sa naging desisyon ko. Napagpasyan ko kasing iwan ang kasalukuyan kong trabaho sa talyer upang humalili sa kanya bilang isang hardinero sa pamilyang pinagtatrabahuhan nito. Hindi lang kasi ito ang unang beses na tumaas ng sobra ang uric acid ni tatay. Kaya naman halos hindi siya makatayo habang minuminutong dumadain sa sobrang sakit ng kanyang paa. Kung hindi pa siya dinala ng nanay sa health center, ay baka hanggang ngayon ay napapangili pa rin to sa kinauupuan. Pirit, tama ba ako? Nakangiting tanong sa akin ng magandang babaeng nasa aking harapan. Matagal na rin nagtatrabaho ang mamagulang ko sa kanila, pero masasabi kong ito ang una naming pagkikita ni Mrs. Santiago. Sa tuwing nagagawi kasi kami ng mga kapatid ko, ay dumediretso lamang kami sa likuran para puntahan ang aking nanay. Pagkatapos ay uuwi rin kami kaagad sa takot na baka mapagalitan kami ng mayordoma. Kaya naman para inutusan ako noon na dapat ay maging presentable akong tingnan sa harapan ng mga Santiago. Dahil masasabi kong medyo may kaartihan para to kong pagmamasdan. Maliban sa makapal na make-up, ay tad-tad din ito ng suot na alahas sa buong katawan. Ngunit sa kabila ng luho na maaninag dito, ay inaamin kong nakakabighani rin naman ang ganda ng magiging amo kong babae. Sa unang tingin nga, ay aakalain mong dalaga pa to at walang 3 anak dahil sa ganda ng korte ng kanyang katawan. Kadamdaman lamang ang height nito habang morena naman ang kanyang kutis. Madam Emmy ang madalas na itawag sa kanya ng mga tao. Maliban sa pagdidilig ng mga halaman, pagdadamo at paglilinis ng oval, ay kailangan mo ring tulungan si Manong Jude sa pangangalaga ng landscapes at ornamental plants sa greenhouse. Siguro naman nabanggit ang tatay mo kung gaano kahalaga ang mga tanim na yon sa Sir Fidel niyo. Malugod akong sumagot ng oo, habang inaalala ang mga sinabi sa akin ng mga magulang ko. Sa edad na 58, ay masyado na maingat sa mga kinakain ng amo naming lalaki. Hanggat maaari, ay gusto itong pawang natural at organic lamang ang mga inahalo sa kanyang dieta. Kaya naman maliban sa sariling farm, ay mayroon din itong mga ornamental plants na pinapanago. Mahigit 10 taon ang agwat nilang mag-asawa. Kung kaya naman napakabata ng misis kung ikukumpara rito.
Nasa senior high school na ang panganay nila, habang nasa high school at elementarya naman ang dalawa. Marahil yun din ang dahilan kung bakit masyado itong maingat sa kanyang kalusugan. Kahit naman siguro sino, ay gugustuhin din mabuhay ng mas matagal para makasama ang kanilang pamilya, lalo na't hiram lamang ang buhay na mayroon tayo dito sa lupa. Maaari ka na mag-umpisa, Philip. Kung may iba ka pang katanungan, pwede mong tanungin ang Mayor Toma. Pero kung usapang baloy sa sahod, ay kailangan mong dumaan sa akin dahil ako mismo ang nagpapasahod sa inyong lahat. Yes po, ma'am. Habang naglalakad papuntang hardin, ay naisip kong hindi naman pala mabigat ang trabahong ginagawa ni tatay. Mababa lamang ang pasahod. Pero siguro, pwede namang makiusap kay madam na umento sa darating na mga araw. Naging matiwasay ang unang linggo ko sa trabaho. Nakasanayan ko na ring dalhin ang mga itim na sandong kadalasan ko lamang ginagamit sa talyer noon. Madalas kasi ako nababasa at nadudumihan sa tuwing nag-aasikaso at naglilinis ako ng paligid. Kaya minabuti kong magdala na lamang ng mga damit bilang extra. Kasalukuyan na akong nagtatrabaho sa ovan nang marinig ko ang pamilyar na halakhak mula sa hindi kalayuan. Hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo, Madison? Sabi ng amo kong babae sa kausap nito. Kung hindi ako nagkakamali, ay pinuntahan si Ma'am kanina ng ilang kumari niya para ihain maglaro ng mahjong. Buong akala ko ay nakaalis na ang mga to, ngunit hindi pa pala. Umamin ka na kasi, Emmy. Alam naman namin na tagal ka na hindi nakakatikim lang. Alam mo na. Makahulugan itong kumindat. Sabay hampas sa balikat ng katabi. Akala mo ba wala kaming alam? Humalakak naman ang babaeng katabi nito, sabay lapit kay Madam Emmy. Sa ating tatlo, si Clara lang naman ang maswerteng nakapag-asawa ng hindi nalalayo ang edad. Senior citizen na rin ngayon ang dati ay sugar dad lang ni Madison. Ganon din ang asawa kong hindi na nakakakita kung walang salamin, habang nagbibilang na lang din ang taon ng sayo, Emmy. Mabilis na magsumagot si Madam. 2 taon pa naman. Anya tsaka bumantong hininga. Tumango ang mga kumari nito na para bang napaisip bitla. May 2 taon pa pero pansin namin lagi ka ng malungkot. Hindi na ba talaga siya dinaganahan sa kama? Kahit anong inumin niya? Ayoko mang marinig ang mga ganong usapan nila. Ngunit masyadong malapit ang mga to sa kinaroroonan ko. Hindi ko tuloy maiwasang huwag madala at mag-isip ng kung ano-ano tungkol sa aking nalalaman at napapakinggan. Kung kanina medyo seryoso na ang usapan nila, napansin kong unti-unti na ang nadadala sa biruan nilang magkakaibigan si Ma'am Emmy. Kung kanina medyo naiilang si Madam Emmy, ngayon ay naging madaldal na rin to, marahil dahil sa iniinom nilang wine. Hindi ko tuloy maiwasang huwag lumingon sa kanila nang mapansin kong biglang humina ang mga boses nila. Siguro napansin na rin nila ang presensya ko, kaya sila na itong nag-adjust sa usapan. Sa kabila ng pakikinig, wala naman sigurong masama dahil ginagawa ko pa rin naman ang trabaho ko. Nagdidilig pa rin ako ng mga bulaklak kahit sabihing malapit na ang uwian. Hay, buti pa ang mga halaman na didiligan. Narinig kong sabi ni Madam Emmy. Agad akong napaiwas ng tingin nang magtama ang mga mata naming dalawa pagkatapos ng sinabi nito. Hindi ko maintindihan kung bakit para bang may halong sama ng loob ang linyang binitawan niya na pinagtawanan lamang ng mga kumari nito. Ang sabihin mo, buti pa ang hose, mahaba at matigas. Minabuti kong umalis na lamang dahil pakiramdam ko ay sa akin na nakatuon ang atensyon nilang lahat. Para bang bawat birong binibitawan ng mga ito
ay may koneksyon na sa mga kagamitan ko bilang isang hardinero. Namumutla kaya na pilit? Hindi naman manong. Medyo pinahirapan lang ako ng mga damo sa oval. Inabot na tuloy ako ng uwian. Nakakahiya lalo na't nandun pa rin sila madam. Pinagmasdan ako nito ng mabuti. Habang nakakunot ang kanyang noo. Huwag mong sabihin pinagbalingan ka ng mga kumari ni madam. Alam mo bang daig pa ng mga yun ang manok kong pumutak? Kaiingay baga at ang sakit sa tenga kong tumawa. Sabi nito. Hindi ako nakaimi. Lalo na't pansin ko ang inis nito habang nagsasalita. Alam mo ba, kung hindi lamang malaking utang na loob ni Sir sa tatay mo, ay baka hindi kanya tinanggap dito, iho. Ganoon na lamang ang pagkabiglang naramdaman ko sa sinabi ni Manong. Bakit naman ho? Hindi siya kaagad nakasagot dahil naging abala ito sa mga nililigpit niyang garden tools. Wala bang nabanggit ang tatay mo sa'yo? Sinubukan kong alalahanin ang usapan naming dalawa sa bahay. Ngunit wala akong matandaang may nabanggit siya tungkol sa ganung bagay. Lahat kasi ng pinag-uusapan naming dalawa ay tungkol lamang sa trabaho nito bilang isang hardinero. Ganito kasi yun. Napansin ko ang biglaang paghina ng boses ng matanda. Hindi tumatanggap si Sir ng mga trabahante na sa edad 40 pababa. Kahit pa may asawa, lalong-lalo na yung mga binatang tulad mo. Muntik na akong mapailin dahil pansin ko ay pinagchichismisan namin dalawa ang pamilya Santiago. Maliban sa siloso, binabakuran talaga ni Sir ang misis niya para walang ibang makinabang. Alam mo naman, bata pa si Madam at may ibubuga pa. Bahagi akong napaisip sa sinabi nito. Kaya naman pala bilang lang ang mga lalaki sa tahanan ng mga Santiago. Si Manong Jude, ang dalawang gwardya, na kung hindi ako nagkakamali, ay nasa 50 na rin ang edad. At ako. Sabihin bang may security guards na sumasama sa tuwing lumalabas ang pamilya, ngunit on-call lamang ang mga yun at hindi naglalagay dito tulad namin. Hindi ko man alam kung kailan at paano nagkaroon ng utang na loob ang amo namin sa tatay ko, ngunit nagpapasalamat ako dahil naging daan yun para tanggapin nila ako. Isang araw, habang nag-aayos ako pa uwi, ay nagmamadali akong pinuntahan ni Manang Jude. Mabuti naman at hindi ka pa nakakauwi, Philip. Pinuntahan ka na ba ng mayordoma dito? Hinarap ko ito habang hawak ang sling bag ko. Hindi manong may problema po ba? Pansin ko kasing medyo balisa ito at nadataranta ng konti. Siguro may kinalaman din yun sa nabanggit niya sa akin kanina. Unang kaarawan kasi ng panglima niyang apo ngayong araw. Kung kaya paulit-ulit itong sinasabi sa akin kanina na kailangan niyang matapos ng maagang trabaho nang makauwi siya ng maaga sa kanyang pamilya. Pwede mo bang puntahan saglit si Madam? May papasuyo daw siya sa iyo eh. Nakiusap nito habang naghihintay ng magiging sagot ko. Huwag kang mag-alala. Nagbibigay naman ng dagdag na sahod si Madam kapag may pinapagawa siyang lampas sa oras ng trabaho. Marahan na lamang na tinapik ang balikat ni Manong Jude para kahit papaano ay mabawasan ang tensyon niya. Siguro Manong, ako na ang gagawa. Ngumiti ako matapos ilapak ang mga gamit ko sa mesa. Saan ho pala Manong? Ganon na lamang ang kabang naramdaman ko nang banggitin ito kung saan. Kailangan ko lang munang dumaan sa mayordoma para kunin ang mga gamit na kakailanganin sa pagkukumpuni ng nasirang shower. Pero hindi pa man ako nakakarating sa kinaroroonan nito, ay para bang mapupugto ang hininga ko sa sobrang kaba. Hindi kaya mawalan ako ng trabaho para lamang sa 500 piso. Pwede pa bang umatras? Sinubukan ko ngunit habang kaharap ko ang mayordoma, ay wala na akong nagawa kundi tanggapin ang trabaho binigay nito sa akin. Ayon sa kanya, kanina pa raw nakaalis ang amo naming lalaki papunta sa isang importanteng business conference sa Taiwan
habang ang amo ng babae naman ay lumabas kasama ang kumari nito. Mukhang masyado lang yata akong kinabahan nang marinig ang salitang master's bedroom, pero wala naman pala akong dapat ipag-alala. Matapos tanggapin ang 500 suhol sa gagawin ko ngayong gabi, ay minabuti kong umpisahan na ang aking trabaho. Hindi na ako kumatok sa loob dahil alam kong wala namang tao roon at wala rin naman akong ibang dapat gawin kung hindi ayusin ang dapat kong ayusin. Nabanggit kasi ng mayordoma na may CCTV camera daw sa hagdan malapit sa kwarto ng mag-asawa. Kaya malalaman ng mga to kung may ginawa akong kababalaghan o kalokohan sa may loob. Sinabihan ko naman tong wala akong balak sirain ang tiwalang ilang taong pinaghirapan ng tatay ko sa pamilya Santiago. Tahimik akong naglakad patungo ng silid. Ngunit hindi pa man ako nakakarating ng banyo, ay natigilan ako sa aking nasaksihan. Madam? Nauutal kong tanong, habang labis ang pagkabigla. Bahagya akong napaatras sa aking kinatatayuan dahil may mali yata sa impormasyong binigay sa akin ng mayordoma. Anong ginagawa ni Ma'am Emmy dito? Hindi ba't umalis daw to kasama ang kumari niya? Kinabahan talaga ako nang humarap to sa akin habang inaayos ang laylayan ng suot niyang damit. Philip? Para akong naging estatwa na di malaman ang sasabihin nang marinig ko ang malambing nitong boses habang tinatawag ang aking pangalan. Nagulat ba kita? Nabigla ako sa tanong niya. Gustuin ko bang sumagot agad sa kanya, pero para bang may kung anong pumipigil sa aking magsalita. Mula sa aking pwesto ay para bang may sariling isip na naglakbay ang papaningin ko papunta sa kinaroroonan niya. Simple lamang ang suot niyang puting pantulog, pero masyado yung manipis, dahilan para malaya kung maaninag ang lahat ng tinatago niya. Para akong sinusunog ng buhay ng mga oras na yun, hindi ako makapaniwala na mapagmamasdan ko siya sa ganoong itsura. Hulmado ang lahat sa kanyang katawan. Ayoko mang pagmasdan siya ng matagal, ngunit para ba akong napako o para bang napako ang tingin ko sa kanya. Gusto mo bang gawin na agad yung nasira naming shower? O gusto mo pa akong pagmasdan na mas matagal? Anyas tsaka makahulog ang ngumiti sa aking harapan. Hindi ako makapaniwalang narinig ko ang mga salitang yun mula kay Madam. At mas tumindi pa nga yun nang humakbang ito papalapit sa akin. Nakakahiyamang mag-request, Philip, pero mula sa mukha ko, bumaba ang paningin nito sa aking katawan. Hanggang sa mapansin ko na lang ang mapangahas na haplos sa aking braso. Madam, pag-iwas ko sa aking sarili, pero hindi niya ako hinayaan. Lalo nang napahaplos to pailalim sa aking t-shirt. Pwede mo pang ipakita sa akin ngayong gabi, Philip, kung gaano ka kausay dumilig. Maigpit ko na ipikit ang aking mga mata, tsaka sinubukang gisingin ang aking sarili. Baka kasi nakaidlip lamang ako, dala ng pagod, at kung saan-saan na napunta ang panaginip. Sa mga nais po ng susunod na kabanata ng ating kwento, ay pwede kayong mag-comment sa ating kwento. Hanggang dito na lamang muna po, at paalam.